Unang Korinto, Kapitulo 7. At tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin, mabuti sa lalaki ay huwag humipo sa babae. Datapot dahil sa mga pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa, at bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat, at gayon din naman ang babae sa asawa. Ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. At gayon din naman ang lalaki ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Huwag magpigil ang isa't isa maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon, upang kayo'y mamalagi sa pag-aayuno at pananalangin. At muling magsama kayo, baka kayo'y tuksoy ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Ngunit ito'y sinasabi ko na parang payo, hindi sa utos. Kaya't ibig ko sana na ang lahat ng mga tao'y maging gaya ko. Ngunit ang bawat tao'y mayroong kanya-kanyang kaloob na mula sa Diyos. Ang isa sa paraang ito, at ang iba'y sa paraang iyon. Ngunit sinasabi ko sa mga walang asawa at sa mga babaeng bao, mabuti sa kanila kung sila'y magsipanatiling gayon sa makatwid bagay gaya ko. Ngunit kung sila hindi makapagpigil, ay magsipag-asawa, sapagkat magaling ang mag-asawa kaysa mga ningas ang pita. Datapwat sa mga may asawa ay ipinag-uutos ko, ngunit hindi ako kundi ang Panginoon, na ang babae ay huwag humiwalay sa kanyang asawa. Datapwat kung siya humiwalay, ay manatiling walang asawa, o kaya makipagkasundo sa kanyang asawa. At gayon din naman, huwag iwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Datapwat sa iba ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon. Kung ang sino mang kapatid na lalaki ay may asawang hindi sumasampalataya, at kung kalooban niyang makipamahay sa kanya, ay huwag niyang iwalayan. At ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya, kung kalooban niyang makipamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay magiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa, at ang babaeng hindi sumasampalataya ay magiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Sa ibang paraan, ang inyong mga anak ay nagkaroon ng kapintasan, ngunit ngayon mga banal. Gayon may kung humiwalay ang hindi sumasampalataya, ay bayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki o kapatid na babae ay hindi natatali sa ganitong mga bagay, kundi sa kapayapaan kayo tinawag ng Diyos. Sapagkat paanong malalaman mo o babae kung maililigtas mo ang iyong asawa, at paanong malalaman mo o lalaki kung paanong maililigtas mo ang iyong asawa? Ayon nga lamang sa pinamahagi ng Panginoon sa bawat isa, at ayon sa pagkatawag ng Diyos sa bawat isa, ay gayon siya lumakad. At gayon ang pinag-uutos ko sa lahat ng mga iglesia. Tinawag baga ang sino mang taong dituli na, huwag siyang maging dituli. Tinawag baga ang sino man na dituli, huwag siyang maging tuli. Ang pagtutuli ay walang anuman, at ang di pagtutuli ay walang anuman, kundi ang pagtupad sa mga utos ng Diyos. Bayaang bawat isa'y manatili doon sa pagkatawag na sa kanya ay tinawag.
Ikaw bagay alipin ng ikaw ay tawagin. Huwag kang mag-alala. Kung maaari kang maging malaya, ay pagsikapan mo ng maging laya. Sapagkat ang tinawag sa Panginoon nang siya'y alipin ay malaya sa Panginoon. Gayon din naman, ang tinawag ng siya'y malaya ay alipin ni Kristo. Sa halaga kaya'y binili. Huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Mga kapatid, bayaang bawat isa'y manatili sa Diyos, sa kalagayang itinawag sa Kanya. Ngayon tungkol sa mga dalaga ay wala akong utos ng Panginoon, ngunit ibinibigay ko ang aking pasya, na tulad sa nagkamit ng habag ng Panginoon upang mapagkatiwalaan. Inaakala kong mabuti ito dahil sa kasalukuyang kahapisan, sa makatwid, ay mabuti sa mga tao ang manatili ayon sa kanyang kalagayan. Natatali ka ba sa asawa? Huwag mong pagsikapang ikaw ay makakalag. Ikaw ay kalag sa asawa, huwag kang humanap ng asawa. Ngunit kung ikaw ay mag-asawa ay hindi ka nagkakasala. At kung ang isang dalaga ay mag-asawa, ay hindi siya nagkakasala. Datapwat ang mga gayon ay magkakaroon ng kahirapan sa laman. At ibig ko sanang iligtas kayo. Sinasabi ko nga ito mga kapatid, na ang panahon ay pinaikli upang mula ngayon, ang mga lalaking may asawa ay maging mga tulad sa wala. At ang mga nagsisiiyak ay maging tulad sa hindi nagsisiiyak. At ang mga nagagalak ay maging mga tulad sa hindi nagagalak. Ang mga nagsisibili ay maging mga tulad sa walang inaari. Ang mga nagsisigamit ng salibutan ay maging mga tulad sa hindi nagpapakalabis ng paggamit. Sapagkat ang kaasalan ng sanlibutang ito ay lumilipas. Datapwat ang ibig ko ay mawalan kayo ng kabalisaan. Ang walang asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon, kung paano makalulugod sa Panginoon. Ngunit ang may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanlibutan, kung paano makalulugod sa kanyang asawa, at nagkakabahagi ang isipan. Gayon din naman, ang babaeng walang asawa at dalaga ay nagsusumakit sa mga bagay ng Panginoon upang siya maging banal sa katawan at sa espiritu man. Ngunit ang babaeng may asawa ay nagsusumakit sa mga bagay ng sanlibutan, kung paano makalulugod sa kanyang asawa. Datapwat sinasabi ko ito sa inyong sariling kapakinabangan, hindi upang alisin ko ang inyong kalayaan, kundi dahil sa bagay na nararapat, at upang kayo makapaglingkod sa Panginoon ng walang abala. Kung iniisip ng sinumang lalaki na hindi siya gumagawa ng marapat sa kanyang anak na dalaga, kung ito'y nasa kanyang katamtamang gulang, at kung kinakailangan ay sundin ng kanyang maibigan, ay hindi siya nagkakasala, bayaang magsipag-asawa sila. Subalit ang nananatiling matibay sa kanyang puso na walang kailangan, kundi may kapangyarihan tungkol sa kanyang sariling kalooban, na pinasyahan ng kanyang sariling puso, na ingatan ng kanyang sariling anak na dalaga, ay mabuti ang gagawin. Kaya't ang nagpapahintulot sa kanyang anak na dalaga na mag-asawa ay gumagawa ng mabuti. At ang hindi nagpapahintulot sa kanyang sariling anak na dalaga na ito'y mag-asawa ay gumagawa ng lalong mabuti. Ang babaeng may asawa ay natatalian samantalang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung ang asawa ay patay na,
ay may kalayaan siyang makapag-asawa sa kanino mang ibigin niya, sa kalooban lamang ng Panginoon. Ngunit lalong maligaya siya. Kung manatili siya ayon sa kanyang kalagayan, ayon sa aking akala, at iniisip kong ako'y may espiritu rin naman ng Diyos.